So, mukhang makikita pa natin yung isa pang bataluman. Si Batalumang Halia. Minention nga pala siya dito ni Perena na sana daw ilabas na yung 2 buwan. Wait lang ha, anong ibig sabihin yan? Babalik na kaya si Halia? Si Halia na pinapaniwalaan na mas malakas na bataluman kesa kay Emre. Wait lang ha, kung mas malakas si Halia kay Ether, Arde, Emre, sinong mas malakas, si Gargan or si Halia? Kasi imagine nyo ha, kung yung 3 bathala nga is nagtulong-tulong para makulong si Gargan, at ngayon na nakalaya na si Gargan, at wala na yung 3 bathalang yan, di ba? At for sure naman sila Tera, sila Amihan Perena, si Cassiopeia din, hindi naman nila kasing kapangyarihan sila Arde, Ether, and Emre. Di ba kahit bataluman na ngayon si Cassiopeia, hindi naman siya mas makapangyarihan ngayon kaysa kay Emre. Pero si Haliate, hindi pa natin nakikita yung full powers niya. Kung kaya niya ba ng one-on-one si Gargan, like yung kadiliman versus sa nagbibigay ng liwanag sa kadiliman. Gets nyo? Tsaka wait lang ha, hindi naman sa pangmamaliit ng ibang engkantado, char. Pero aminin nyo ha, wala talaga sa mga engkantado ngayon kahit si Cassiopeia ang kayang makatalo kay Gargan. Kahit sama-sama na yung mga brilyante, wala pa rin talagang kayang tumalo kay Gargan. Nilabas na yung mga kambaldiwa, nagtulong-tulong na wala pa rin. Pero what if kung bataluman versus bathala? Paano kung yung isang bataluman ang lalaban sa isang masamang bathala? 'Di ba may chance na matalo dito si Gargan. So, sana lang talaga is pabalikin na si Halia, si Valin Montenegro. Kasi parang siya lang talaga ang kayang makatalo kay Gargan. Kaya sana si Keros kasi di ba yung kapangyarihan ni Keros makapangyarihan naman? I mean, pagkawasak ganon. So parang malakas din yung kapangyarihan. Kaso yun nga, shake pie na siya. Wawasakin niya sana si Gargan. Pero para sa akin ha, makapangyarihan si Keros. Napagtulungan lang talaga siya ni Ether at ni Arde. Hindi niya man kaya makalikha ng mga engkantado, ng mga lupain. Pero di ba malakas siyang manira.